Matagal nang magkasintahan sina Melody at Oliver. Sabay silang nag-aral ng elementarya at nanatiling magkaklase hanggang kolehiyo. Melody, ang tagal na nating magkasintahan. Pakasal na kaya tayo after graduation? Tanong ni Oliver. Talaga? Gusto ko yan, mahal. After graduation naman, magbo-board exam ako para magkaroon ng lisensya sa pagtuturo. Kaya, maaari na tayong magplano ng kasal noon. Masayang sagot ni Melody. Oo, mahal. Kasi gusto kong bago ako sumabak sa pagsusundalo makasal na tayo. Ayokong mawala ka pa sa buhay ko, mahal. Sagot ni Oliver. Ikaw talaga, mahal. Hindi ako mawawala sa iyo. Sabay tayong nangarap. At sabay nating aabutin yun bilang mag-asawa. Sabay yakap kay Oliver. Oo naman, mahal. Finally, gagraduate na tayo. At wala naman tayong problema sa mga magulang natin. Pareho naman nilang gustong tayong magkatuluyan talaga. Ang swerte lang din natin dahil nakasuporta sila sa atin simula pa nung umpisa. Dagdag pa ni Oliver. Kaya nga, mahal kapag kasal na tayo at isa ka ng sundalo, palagi kang mag-iingat ha. Ayokong maga akong mabalo. Paalala ni Melody. Oo naman, mahal. Ikaw talaga. Sabay kiliti kay Melody. Hindi naman nagtagal, ay nakagraduate na nga ang dalawa. Kaya't naplano na rin kaagad sila ng civil wedding bago magtungo sa pagsusundalo si Oliver. Mahal, excited na ako. Dahil bukas, Mrs. na ako. At Mr. na kita. Ani Melody. Ako din, mahal. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka bukas. Sagot ni Oliver. Kinabukasan naman, ang parehong magulang at kapatid nila ay nakisalo sa kanilang kasal. Naroon sila upang saksihan ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Ikaw, Oliver, tinatanggap mo ba bilang asawa si Melody? Tanong ng mayor kay Oliver. Yes po, tinatanggap ko po. Sagot nito. Ikaw naman, Melody, tinatanggap mo ba bilang asawa si Oliver? Tanong naman ng mayor kay Melody. Opo, tanggap na tanggap ko po. Masayang sagot ni Melody. Maaari mo nang halikan, Oliver, ang iyong asawa. Saad ng mayor. Iginawad na nga ang unang halik nila bilang mag-asawa habang nagpapalakpakan naman ang kani-kanilang pamilya. Dumating na sila sa reception na may simpleng ayos, pero elegante naman ito. Sobrang saya ng mag-asawa sa araw na iyon at pagsapit ng gabi ay ang kanilang honeymoon. Gusto na rin kasi nila agad magkaroon ng anak. Pinagsaluhan nilang dalawa ang init ng gabi niyon. Kinabukasan naman ay maagang nagising si Oliver. Good morning, mahal. Sabay halik sa labi nito. Good morning din, mahal. Ang aga mo Ani Melody. Oo, mahal. Nakaluto na ako ng almusal. Tara na kumain. Yaya naman ni Oliver. Masayang kumain ng mag-asawa at nagkwentuhan pa nga. Lumipas naman ang 3 buwan bago umalis si Oliver para sa pagsusundalo ay nalaman nilang buntis na nga si Melody. Mahal, nakaluto na ako ng paborito mong carbonara. Ani Oliver. Ano ba yan, mahal? Ang baho naman yan. Nasusuka ko. Sabay takbo papuntang CR upang tumuwal. Mahal, okay ka lang ba? Mabong naman yung luto ko Masarap din. Anong problema? Tanong ni Oliver. Ang baho nga, mahal. Ay, nako. Teka nga, delay pa lang period ko, mahal. Naalala ko lang. Saad ni Melody. Hindi kaya buntis ka, mahal? Excited na tanong ni Oliver. Hindi ko alam, mahal Pero subukan kaya nating bumili ng pregnancy test. Suhestyon ni Melody. Kaagad namang bumili si Oliver sa malapit na drugstore. Ano, mahal? Ang tagal mo naman dyan sa CR. Habang hindi mapakali at palakad-lakad si Oliver. Ito na, mahal ko. Sagot ni Melody. So ano na? Positive, mahal.
Excited na sagot ni Melody. Talaga? Positive? Woohoo! Tatay na ako! Sumisigaw na sabi ni Oliver. Oo mahal, tatay ka na. At magiging mami na ako. Naiiyak naman ang sagot ni Melody. Napakaganda naman ang pabaon mong balita sa akin, mahal. Aalis ako nang may dalang inspirasyon, lalo na't magkaka-baby na tayo. Sagot ni Oliver. Oo nga, mahal eh. Sobrang saya ko rin. Pero nakakalungkot din kasi maiiwan mo na kami ni baby. Mahal, mabilis lang ang panahon. Kaya magtiwala ka lang. Para naman sa pamilya natin to. Para ma-secure natin ang kinabukasan ng anak natin. Saad ni Oliver, sabay halik sa noon ni Melody. Lumipas naman ang isang linggo, ay tuluyan ang umalis si Oliver upang sumabak na sa training para sa pagsusundalo. Naging emosyonal naman ang pamamaalam ng dalawa sa isa't isa. Sa kabila ng pagbubuntis ni Melody, ay natuloy pa rin ang pag-alis ni Oliver. Habang si Melody naman ay naghahanda para sa darating na board exam. Mabilis na lumipas ang panahon at kapuhanan na nga ni Melody. Ngunit hindi makakauwi si Oliver dahil nasa giyera ito at isa sa mga ipinasabak sa giyera na ipinadala ng commander nila. Sa kabilang banda naman, si Melody noon ay hirap na hirap sa pagle-labor at kasama niya ang kanyang nanay at kapatid. Anak, kaya mo yan. Konting tiis na lang. Lalabas ng baby mo. Sabay hilot sa likod ng anak. Nay, ganito palang hirap mag-labor. Ang sakit. Hindi ko alam kung naiihipo ako or kung ano. Sagot ni Melody. Malapit na yan anak, konting tiis na lang. Kayang-kaya mo yan. Saad naman ang nanay niya. Lumipas pa ang ilang oras ay nanganak na si Melody. Bagay na ikinatuwa naman niya. Nay, paabot po ng cellphone ko, tatawagan ko lang po si Oliver. Inabot naman ang nanay niya. Ano ba yun, Oliver? Ba't hindi mo sinasagot? Nanganak na ako eh. Inis na sabi nito. Anak, baka busy si Oliver. Hayaan mo na lang muna. Magpahinga ka na muna dyan. At maya-maya ay dedede niya ang anak mo. Paalala ng nanay niya. Walang kaalam-alam si Melody na ng mga oras na yon ay tinamaan ng granada ang lugar na kinaroroonan ni Oliver. Nagawa namang makahingi ng tulong ni Oliver, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ng buto ng paa nito hanggang tuhod. Masamang balita ang dumating kay Melody. Matinding pag-iyak ang ginawa niya para sa kanyang asawa. Nakauwi naman ang kanyang asawa, ngunit putol na ang paa nito. Mahal, welcome home! I love you. Eto ng baby natin, no? At kamukhang kamukha mo. Pagsalubong ni Melody. Mahal, patawad. Wala na akong silbi ngayon at isa na akong lumpo. Umiiyak na sabi ni Oliver. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Andito lang kami ng anak mo. Mahal na mahal ka namin. Kaya ang gusto ko, maging malakas ka at bumalik ang sigla mo. Para naman mahawaan si baby. Kasi mukhang tipid sa ngiti yung anak natin eh. Pagbibiro pa ni Melody. Salamat mahal. Salamat sa pagmamahal at pag-unawa mo sa kalagayan ko. Sagot ni Oliver. Niyakap naman ng mahigpit ni Melody si Oliver upang maramdaman nito ang kanyang pagmamahal. Nahirapan man sa umpisa mag-asawa, sa kalauna naman ay nakasanayan na nila ito. Patuloy naman ang sahod ni Oliver kahit wala na siya sa serbisyo dahil sa katapangang ipinakita niya noong giyera. Habang nagtuturo naman si Melody sa paaralan. Mabilis na lumipas ang panahon at malaki na ang anak nilang si John Oliver. Isinunod sa pangalan ng kanyang ama. Tay, pasok na po ako. Nalalapit na po pala yung pagtatapos namin ng high school. Excited na po ako sa kolehiyo. Gusto ko po talagang maging sundalong doktor. Masayang sabi ni John Oliver. Anak, hindi ka magsusundalo. Hindi. Ayokong magaya ka sa akin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ibang kurso ang kukuhanin mo.
Galit na sabi nito. Tay, papasok na po ako. Sagot na lamang ng anak niya. Unang tao ang tatay ni John Oliver na tutol sa pangarap niyang pagdodoktor na sundalo. Ganun pa man, yun pa rin ang tinungo niyang landas pagdating ng kolehiyo. Kumuha siya ng criminology upang mapabilis ang pagsusundalo niya. Ano to? Nakita ko to sa kwarto mo. Registration form. At ang kurso mo ay criminology? Ano bang sabi ko sa'yo? Tigil-tigilan mo ng pangangarap sa pagsusundalo. Sigaw ni Oliver habang dumating naman si Melody na dinig ang pag-aaway ng kanyang mag-ama. Anong nangyayari dito? Hanggang sa labas, dinig na dinig ang sigaw mo, Oliver. Sagot ni Melody. Kausapin mo yung anak mo. Hindi marunong makinig. Akala niya, ganun lang kadali ang buhay sundalo. Sinabi ko na nga huwag tumulad sa akin, tigas ang ulo. Sagot ni Oliver. Sige na, magpahinga ka na, mahal. Mag-uusap muna kami ng anak mo. Ani Melody. Anak, pagpasensyahan mo na ang tatay mo ha. Sobra lang kasi ang trauma niya. Nagsimula yun nung nasabak siya sa giyera noon. Kaya matinding paghigpit ang ginagawa niya sa iyo. Nay, alam ko naman po yun. Pero hindi naman po porket nangyayari kay tatay. Ganun na rin yung mangyayari sa akin. Nay, iniidolo ko po kasi si tatay. Kaya, noon pa man, pinangarap ko na pong maging sundalong doktor. Mahalaga po sa akin ang magsilbi sa bayan at magligtas ng buhay ng iba. Paliwanag naman ni John Oliver. Oo anak, alam ko. Kaya nga, kahit na takot ako, may tiwala ako sa iyo. Ako nang bahalang kumausap sa tatay mo. Huwag ka mag-alala. Salamat po, Nay. Nagkausap naman ang mag-asawa, ngunit hindi pa rin sang-ayon nito. Matagal na hindi nagkibuan ng mag-ama dahil ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pangarap. Matapos graduate sa kolehiyo, ay kaagad naman siyang nag-apply na sundalo at nakapasok naman. At may galing din ito sa paggagamot. Sa unang taon ni John Oliver ay hindi naging madali. Ngunit kinalauna naman ay nasanay na rin siya. Nagamuti ng mga kasamahan niya mula sa sagupaan. Nagpakita siya ng husay, kaya't mabilis na nagkaranggo. Sa araw nga ng parangal, ay kailangan na nandoon ang kanyang mga magulang, kaya tumawag siya sa telepono. Hello po, Nay. Kamusta na po kayo ni tatay? Tanong agad niya. O anak, napatawag ka. Eto, okay naman kami ng tatay mo. Andun sa labas. Nay, gusto ko po sanang anyayahan kayo sa araw ng recognition namin. Na-promote po ako ulit. General na po ako, Nay. Masaya ang balita nito. Aba, talaga ba anak? Wow, napakagaling naman ng anak ko. Siguradong matutuwa ang tatay mo nito. Miss na miss ka na nga namin eh. Nay, si tatay po kaya matutuwa po? Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin kami bumabalik sa dati. Nako anak, huwag kang mag-alala. Palagi ka namang kinukumusta ng tatay mo sa akin. Palagi ka nga ibinibida sa mga kamag-anak at kumpare niyang sundalo. Naghihintay lang yun anak, nakausapin mo. Alam mo naman ang tatay mo. Ani Melody. Mabuti naman po Nay kung ganun. Huwag po kayong mag-alala. Sa araw ng recognition at sa araw ng paghalal sa akin bilang bagong general, kakausapin ko po si tatay upang humingi ng tawad. Ani John Oliver. Oo anak, hindi ka nun matitiis. O siya, mag-iingat ka dyan anak ha. Love you. Opo Nay, kayo din po ni tatay. Love you po. Masayang ibinalita ni Melody kay Oliver ang balita. Bagay na ikinatuwa naman ng asawa niya. Talaga mahal? General ng anak natin? Grabe, ang galing talaga niya. Manang-mana sa akin. Pagmamalaki pa ni Oliver. Oo mahal, sa'yo talaga nagmana ng katapangan yun. Kaya sana naman mahal, yung gusto't niyong mag-ama, maayos niyo na rin. Ang tagal niya rin mula nung huli kayo nag-usap ha? Oo mahal.
Ayusin ko na yung relasyon naming mag-ama. Miss na miss ko na rin yung anak ko. Nadala lang naman ako ng takot ko noon. Lumipas ang 2 linggo at dumating naman sa reception sila Oliver at Melody upang samahan ang anak nila sa pagtatanghal nito bilang general. Isang masayang pagpupugay para sa bagong general ng ating sundalong sandatahan, John Oliver. Pagbati ng kanilang commander. Maraming salamat po sa lahat ng tiwala. Hangad ko na marami pa tayong matulungan. Ako si John Oliver, palaging tapat sa serbisyo. Masayang sabi nito. Makatapos naman ay bumaba na upang salubungin ang kanyang mga magulang. Nay, tay, mabuti po nakarating kayo. Anak, congratulations at patawad na rin. Naiiyak na sabi ni Oliver. Tay, salamat po. Namiss ko po kayo. Sabay yakap dito at napakahigpit dahil sa tagal na hindi nila nag-usap. Payakap nga rin ako sa mag-ama ko. Mahal na mahal ko kayo at congrats anak. Ani Melody. Ang galing mo anak. Siyempre po, manang-mana po ako sa inyo tay eh. Simula noon ay naging maayos na ang relasyon ng mag-ama at mas marami pang award ang nakuha ni John Oliver sa serbisyo. Hello, Nay. Tay, bakasyon po ako ng 1 buwan. Gusto ko po sanang mag-out of town tayo ni tatay. Masayang sabi sa tawag. Aba, oo naman anak. Sige, sasabihan ko ang tatay mo. Excited na ako anak. Ako rin po, Nay. Sa susunod po na araw, uwi na po ako. O sige anak, susunduin ka namin ng tatay mo. Opo, Nay. O paano po? Mauna na po ako at maraming sugatan sa tropa. Paalam ni John Oliver. Oo anak, ingat ka dyan. Love you. Naputol naman kaagad ang linya dahil sa pagmamadali ni John Oliver. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling nagsama ang pamilya nila. Marami silang pinagkwentuhan at pinagbalitaan ng araw na yun.